Ako si Ponce, taga Occidental Mindoro. Ang karanasan na ibabahagi ko, karanasan namin ng aking pamilya. Pamamerya ang aming kabuhayan, at ito ang unang pagkakataon na sumama kami sa pag-ikot ng mga lugar. Kung saan may fiesta, naroroon kami ng pamilya ko. 2 linggo bago ang fiesta ay nasa lugar na kami. Kapag maganda ang kitaan sa lugar ay tumatagal kami ng 4 na linggo. Sa pagmamaniobra ng ruleta, nakadistino ako noon. Kasama yung asawa kong si Diana. Sa loob mismo ng espasyo kung saan nakalatag ang ruleta, doon din kami natutulog at nagbibihis noon at kumakain. Bumibili na lamang kami ng lutong pagkain sa lugar. Pero pwede naman kaming magluto ng sarili naming pagkain sa likod na bahagi ng perya. Dahil sa ganitong uri ng trabaho, halos nalibot na namin ang buong bansa noon. Maliban lamang sa lugar na hindi kami pinahihintulutan ng pamunuan na pumunta. Kabilang narito ang ilan sa mga liblib na lugar sa Pilipinas. Lalo na sa ilang bahagi ng Mindanao. Kasama ang anak namin na noon ay 8 taong gulang na si Dustin. Kung saan-saan kami napapadpad. Hanggang sa nakapunta kami sa bayan ng Capiz. Todo ang pag-iingat namin na mag-asawa. Noong mga panahon kasi na yon, alam naman natin na usap-usapan yung mga kunong kababalagan sa lugar. Kung kaya't todo handa rin kami ng mga pangontra. Tumagal kami ng 3 linggo. Pero hindi naman kami nagkaroon ng problema sa pananatili namin sa lugar na yon. Sa halip ay nagkaroon pa kami ng kaibigan na isang albularyo. Nakilala namin ito nang minsang may nakaaway na bata si Dustin dahil pinagtanggol niya ang isang maliit na bata na kinilala niya sa palayaw na toto. Inihatid niya ito sa kanilang bahay na hindi naman nalalayo sa perya. Nang bumalik siya sa aming kinapwestuhan, may kasama na itong may edad na babae. Nagpakilala itong si Manang Taning. Napag-alaman namin isang albularyo. Binigyan niya ng kwintas na may imahe ng Benito si Diana at Dustin noon. Sa akin naman ay binigyan niya ng isang kres na gawa sa ginto. Buhay ang kres na ito, iho. Alam mo ang sabi-sabi sa lugar na ito kaya manatili kayong ligtas. Wika ni Manang Nating noon. Nagpasalamat ako sa binigay niya sa amin. Sinabi ni Manang Nating na natuwa siya sa ginawa ni Dustin na pagtatanggol sa kanyang apo. At hindi niya umano nakita kung sinong bata ang nang-away kina Dustin na toto. Kaya mas mainam na may mga pangontra. Wala namang masamang nangyari sa lugar, maliban sa mga tao na nag-aaway na nakatira din sa mismong lugar na yon. Sadyang hindi maiiwasan ang ganitong pangyari, lalo na't mga lasing na pumupunta sa perya at makakahanap ng kalaban sa mismong kalugar din nila. Nag-iingat na lamang kami sa mga ganitong pangyayari. Hindi din maiiwasan ang may taga-peryang makasali sa gulo, lalo na kapag nagkaroon ng kilala sa lugar at makasama sa inuman. At kapag lasing na ay nagpapataasan na ng ihi, na siyang madalas pinagmumulan ng kaguluhan. Meron din namang nakikipagkilala sa akin at nakipagkaibigan pero hindi naman ako nakikisali kapag matagalang inuman na. Tikim lang, at kapag nakaramdam na ng pagkalasing, kagad na ako magpapaalam sa kanila. 3 linggo ang itinagal namin sa isang bayan sa Capiz. Pagkatapos namin doon ay lumipat kami sa bayan ng Dingle sa Iloilo. Bago kami umalis, kinausap ko si Manang Nating. Ibabalik ko sana ang mga pangontra na ibinigay niya sa amin. Ang buong akala ko kasi, para lang doon sa Capiz, at ibabalik ko sa kanya kapag aalis na kami. Pero na makausap ko na siya, sinabi niyang bigay na niya yun sa amin. Buwan ng Hunyo, mula Capiz sa biyahe kami papunta sa bayan ng Dingle, Iloilo. 3 linggo kaming mananatili sa lugar na yon. Habang naglalatag kami ng perya, may hindi na maganda akong nararamdaman sa lugar. Dustin, anak, huwag kang lumayo sa amin ng mama mo ah. Yung kwintas mo, wag mong tatanggalin. Isuot mo palagi. Tumango naman ito sa mga sinabi ko.
Ganon din ang asawa ko. Sinabihan ko rin ito na wag silang lumayo habang tumutulong ako sa pagtatayo ng peryahan. Saglit kaming huminto para kumain ng pananghalian. Mabilis na nakatulog si Dustin pagkatapos naming kumain ng tanghalian noon. Kami naman ni Diana ay inayos na mga papremyo namin sa mga mananalo sa ruleta. Habang nag-aayos, may mga bata nang gumagala at nanonood sa amin noon. May mangilan-ngilan na rin namang matatanda na umiikot at tumitingin na sa lugar. Hanggang sa nakakita kami ng matanda na may daladalang kakanin. Naglalako ito sa mga tao. Lumapit si Diana para sana bumili ng kakanin pero hindi siya nakabili dahil lumayo ang matanda sa kanya sa hindi niya malamang dahilan. Ang nakapagtataka pa doon, ang suot-suot niyang kwintas, uminit na rin. Kasunod nito ay ang mabilis na paglakad ng matanda palayo sa amin. May kasama ang matanda na ito na isang batang babae. Normal lang naman ang itsura ng bata kaya wala naman kaming naisip na masama o may mali sa ginagawa ng matandang yon. Ang hindi lang namin maintindihan kung bakit tumayo ang mga ito sa amin. Dahil doon, hindi kami nakabili ng kakanin. Pero ang dalawa naming kasama na sina Arthur at Kakay, nakabili sila ng palitaw. Ang iba naman ay hindi na bumili nun. Hindi man ganun karami ang mga tao na pumunta sa perya ng gabing yon, maayos pa rin naman ang aming kita sa ruleta. Naroon din naman ang matanda na naglalako ng kanyang paninda. Pero nakakapagtaka na hindi ito lumalapit sa amin. Nilapitan ito ni Dustin dahil gusto niyang bumili ng biko pero ganun pa rin ang reaksyon ng matandang yon. Tila ba may nakakahawa kaming sakit at takot siyang mahawaan kaya siya lumalayo. Tinawag ko na lamang si Dustin. Pinabili ko na lamang ito ng ibang makakain nun. Huwag mo nang pilitin, nak. Bumili ka na lang sa iba. Muling bumili sa kanyang kasama naming si Kakay. Lalapit pa sana si Dustin kay Kakay para magpabili dahil paborito niyang ginataang bilo-bilo. Pero may lumapit sa kanyang lalaki na taga doon sa lugar. Kinausap ng tao si Dustin habang nakatingin sa matanda nun. Kasunod nun ay ang pagkakita ko ng nagulat na reaksyon ng bata. Pagbalik nito sa lugar namin ni Mrs., hindi na ito muling umalis pa. Nilapitan ko si Dustin at tinanong kung bakit hindi niya tinuloy ang pagbili ng ginataang bilo-bilo. Sumagot naman ang bata na sinabihan siya ng lalaki na huwag bumili ng kakanin sa matanda. Sabi ng lalaki pa, huwag tayong bumili ng pagkain sa matandang yon. Aswang daw yun dito sa lugar. Sinabihan ko na lamang ito na huwag nang bumili pa sa matanda at mabuti nang nag-iingat. Tumango naman ang bata sa sinabi ko sa kanya. Pero napaisip ako gawa ng si Kakay ay bumibili naman pero wala naman kaming nakikitang mali nun. Ganun pa man ay sinabihan ko na lamang si Dustin na mabuti nang nag-iingat. Kaya mas mabuting sundin niya ang sinabi ng lalaki. Kumbaga, ito ang nakakaalam kung anong meron sa lugar na yon. Muling lumipas ang gabi. Kinabukasan dating gawi. Magluluto, kakain at magpapahinga. Para may resistensya sa gabi noon. Nagsasalitan lamang kami ni Diana sa pagtulog para may nagbabantay sa ruleta kahit araw. Kinahapunan, nagkagulo sa perya dahil sa nangyari kay Kakay. Sumusuka ito habang naglalaway. Nanginginig rin ito at ayon sa kanya ay giniginaw siya. Sumapit ang 9:00 ng gabi at mas lalong nagkagulo nun. Nagwawala si Kakay at gusto nitong manugod ng kahit na sino. Natatakot ang mga tao sa kanya kaya pansamantalang isinara ang pwesto na kanilang binabantayan. Tinalian na rin si Kakay dahil napakalakas nito. Sa bawat paggalaw nito ay kayang-kaya niyang buhatin ng tao na hindi namin maintindihan kung bakit bigla na lamang siyang nagkaganon. Sumunod na araw, muli itong nanghina na animoy wala itong alam sa nangyari. Pero nang lapitan siya ni Diana, naging mabalasik ang kanyang paningin. Galit siya kay Diana sa hindi namin malamang dahilan. Marami siyang tinatawag kay Diana na kung ano-anong weirdong salita.
Dahil sa kanyang kalagayan, inuwi na lamang siya ni Arthur at ng isa pa naming kasama na si Leia sa Mindoro. Sinabihan naman kami ng pamunuan na babalik rin kagad sina Leia at Arthur noon. Ihahatid lang nila si Kakay para mapagamot ito ng tama. Sa pag-alis nila, nakita kong muli ang bata at matanda na may bitbit na kakanin nun. Nakangisi ang mga ito habang pinapanood ang kasamaan namin na sinasakay si Kakay sa sasakyan ng barangay para ihatid sa pier sa Katiklan. Dahil doon lamang ang pier na ang biyahe ay papuntang Mindoro. Mula sa Dingley ay nasa 5 hanggang 6 na oras ang biyahe papunta sa Katiklan. Sa perya, pabalik-balik ang matanda habang dala-dala pa rin ang basket na nilalagyan ito ng kanyang paninda. Nilapitan ako ni Diana at sinabihan na parang may mali sa kinikilos na matandang yon. Hindi umano ito umaalis sa pwesto kung nasaan nakatoka si Kakay. Sasagot pa sana ako nang makita kong biglang lumingon ng matanda at ngumisi. Doon ko napansin ang matalim nitong mga titig kahit na nakangisi na yon. Kagad ko namang hinanap si Dustin kung nasaan. Naroroon ito sa pwesto kung saan kami natutulog, kumakain ng merienda. Sinuklian ko naman ang pagtitig ng matanda at nang nagsalubong ang mata namin, bigla niyang binawi ang pagtitig niya. Kahit pa ba may kalayuan ang agwat namin sa isa't isa. Doon ko binalaan si Diana habang nakatitig pa rin sa matandang yon. Diana, mag-ingat ka sa makakasalamuha mo sa lugar na to Mukhang dito natin may engkwentro yung hindi natin nakita dun sa kapis Maya-maya ay lumapit sa amin si Dustin. Sinabi nito na kinawayan siya ng matandang babae. Pinapalapit siya nito sa kanila. Kaya't lumapit siya sa amin ng mama niya. Hinawakan ko ang ulo ni Dustin at muling tinitigan ng matanda pero wala na sa amin ang wisyo nito. Nakatitig ito sa isang babae na animoy buntis na naglalaro ng target. At dahil sa nag-aalala ako sa babae, sinabihan ko si Diana na kung maaari lapitan niya ang babae at bigyan ng babala. Kagad namang sumunod si Diana. Pinunta niya at kinausap ang babae. Hindi ko naman nasundan kung ano na ang nangyari nun. Dumagsa na ang mga tao sa ruleta, kaya't naging abala na rin ako. Sinabihan ko na lamang si Dustin na huwag umalis sa tabi ko. Ilang sandali pa ay bumalik na si Diana. Hindi pa kami nakapag-usap kaagad sa dami ng naglalaro. 3 oras pang lumipas bago magkaroon ng pagkakataon na makapag-usap kami mag-asawa. Tinanong ko kung anong nangyari sa babae. Ayon dito, niyaya niya ang kanyang asawa na umuwi na. Kilala niya ang Ali. At gaya nga ng sinabi ng isang lalaki nung nakaraan, pinaghihinalaan itong aswang. Napaisip ako sa nangyari kay Kakay. Paano kaya kung nayanggaw ng matanda ang kasama namin sa trabaho? Hindi na kami nakapagpatuloy sa pag-uusap dahil muling dumagsa ang manlalaro sa ruleta. Muli kaming naging abala. Sumapit ang hating gabi. Konti lamang ang tao pero may nakakakilabot na paghuni kaming naririnig nun. Ang nakapagtataka, parang hindi naririnig ng iba sa paligid ang mga paghuni na naririnig namin. Tila ba kaming mag-anak lamang ang pinupuntirya ng kung anumang ingay na yon. Una kong tiningnan si Dustin, na makita ko itong nasa tabi lamang ng aking asawa. Nakampante ako. Ilang sandali pa, may nahagip ang gilid ng aking mga mata. Para tong pusang itim na napakabilis. Tumakbo ito paikot sa likurang bahagi ng ruleta, kung saan sa pinakagilid nito ay kung saan naroroon si Diana at Dustin. Tinawag ko ang aking mag-ina. Nagulat ang mga yon. Mabilis ko itong napalayo sa hayop na harang ng harang. Sa paglayo nila, siya namang pagablot ng isang napakaitim na kamay. Hindi sila naabot nun. Salip ay ang braso ng isang manlalaro ang nablot ng nilalang. Napasigaw ang lalaki.
Kasunod nun ay pagdugo ng kanyang braso. Dali-dali itong lumingon sa kanyang likuran. Naabot pa ng tingin nito ang isang papalayong pusa. Nagsigawan sila ng, "Aswang! May aswang! Habulin niyo!" Mabilis nilang sinundan ng nilalang. Pero hindi na nila ito naabutan pa. Muling bumalik sa perya ang lalaking nasugatan. Dahil nakainom ito ay hindi nito masyadong nararamdaman ng kanyang sugat. Nagpatuloy pa ito sa paglalaro hanggang sa nag-uwian ng kanyang kasamahan. Sumunod na araw, kinuwento ko sa mga kasama namin sa perya ang mga nangyari sa pwesto. Nakapagtataka dahil ni isa sa kanila ay walang alam sa kung ano ang nangyari. Kami mag-asawa naman, napapaisip na lamang dahil tila ba walang kamalayan ng aming kasamahan sa mga posibleng mangyayari sa amin sa lugar. Mabilis na lumipas sa mga oras. Gabi na naman. Hindi ko nakita ang matandang babae, maging ang bata na palagi nitong kasama. Hindi mapigilan ng kabahan at mag-isip na baka isa sa mga manlalaro kagabi ang biniktima nito. Hanggang sa may grupo ng kalalakihan ang pumasok sa perya. Nagiwa-hiwalay ang mga ito. Iniikutan nila ang buong lugar. Hanggang sa makarating ang isang lalaki sa pwesto namin at nagtanong, "Pre, may nakita ba kayong matanda na may kasamang batang babae? Nagtitinda ng kakanin." Noong mga nakarang araw, nung nagdaang gabi lamang nakaraan nakita ko yung matanda, tsaka yung batang babae. Pero ngayon, hindi ko na sila nakita ng buong araw hanggang ngayong gabi. Lumapit sa akin si Dustin. Nakita ng lalaki ang suot nitong kwintas. "Mabuti at may pangontra yung anak mo. Manatili kayong ligtas dito ha." Lumapit si Diana at nagtanong kung anong nangyari nun. Sinabi ko namang wala. Nagtanong lamang ang lalaking ito. Tumango na lamang ang asawa ko. Inasikaso ang mga manlalaro. Payapang lumipas ang gabi. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nakarinig na kami ng mga usap-usapan. Narinig namin na may pinatay nun. Sa kung anong paraan, hindi namin alam. Patuloy kami sa pagbabantay sa roleta. Ilang gabi rin naman na naging payapa nun. Hindi na rin bumalik ang mga kalalakihan na naghahanap sa matanda at sa bata. Inisip namin na siguro napagod na rin ito sa kanyang ginagawa. Kaya't napanatag kami. Hanggang sa sumapit ang 3 linggo. Panghuling linggo na namin sa lugar. Masaya na kami dahil pagkatapos ng linggong ito, makakauwi na muna kami sa Mindoro. Magpapahinga kami habang naghihintay kung saang lugar na naman kami dadayo. Pero isang pangyayari ang hindi namin inaasahan nun. Bisperas ng gabi, dinagsa ng tao ang peryahan. Masaya silang naglalaro nang biglang may sumigaw ng tulong. Habang sumisigaw, naririnig naman namin ang mga pag-angil ng isang galit na hayop. Hinabol ito ng mga tao. Meron na rin mga tauhan ng barangay ang humabol sa nilalang. Gusto ko mang sumama sa kanila para malaman kung ano ang nangyari pero hindi ako pinayagan ni Diana. Nang dahil sa nangyari, unti-unting nagsiwian yung mga tao. Kaya wala pang hating gabi ay tahimik ng peryahan. Pinatulog na ni Mrs. ang aming anak. Habang ako naman ay sinasarado na ang bawat takip ng aming pwesto para makapagpahinga na rin. Pero bago ko pa man may sarang isang bahagi ng dingding, may biglang kumalabog sa aking harapan. Isa itong lalaking duguan at tila ba tinapon yun sa harapan ko. Kasabay nito ay ang pagkarinig ko ng huni ng pusang galit. Mabuti na lang, hindi ko hinihiwalay sa bewang ko ang binigay ni Manang Nating na kresnon. Kaya't dali-dali ko yung binunot. At nang akma na akong dambahan ng isang malaking pusa, kaagad ko itong sinalo. Sabay hataw ng kres na ito. Natamaan ko ito sa paa pero naabot pa rin ng mahaba nitong kuko ang kanan kong braso. Mabilis na tumakbo palayo ang pusang yon, kaya hindi ko na nabutan.
Dali-dali akong tumawag ng tulong para matulungan ng lalaki. Nang dumating nang magdadala sa kanya sa ospital, doon ko lang nalaman na isa pala itong kagawad ng lugar. Dinala siya ng mga kawani ng barangay sa paggamutan. Kinabukasan, piyesta. Huling gabi na lang namin sa lugar. Marami ng mga tao. May dumating na mga taong hinanap ako at nagpakilalang anak ng lalaki na tinulungan ko kagabi noon. May dala silang iba't ibang uri ng putahe ng ulam. Nagpasalamat naman ako sa kanila. Sinabihan kami nito na para sa amin lahat ng ulam. At pasalamat nila yon sa pagtulong ko sa kanilang kapatid. Natuwa ako sa sinabi ng babae. Sinundan ko pa ito ng paningin ko habang paalis doon. Nakita ko pa kung paano ngumisi ang lalaki na naghihintay sa kanya sa tricycle. Doon, nagdalawang isip ako. Sinabihan ko si Diana at Dustin na huwag nilang galawin ang pagkain na binigay sa amin. At dahil bata ay talagang makulit tong anak ko, nagtanong kung bakit ayaw kong ipakain sa kanya. Hindi ako makapagbitaw ng salita dahil sa dami ng tao. Tinitigan ko na lamang ito para balaan. Mabuti naman at nakinig. Sumapit ang tanghali. Konti na lamang ang mga tao na naglalaro. Nagmadali ako maghanap ng mabibilan ng kalamansi. Nakahanap ako ng 3 piraso sa isang maliit na tindahan nun. Bumalik ako ng perya. Naabutan ko doon ang batang babae. Hindi ito lumalapit pero nakatingin lamang ito sa aming pwesto. Sa kauna-unahang pagkakataon, nilapitan ko ang bata at kinausap. Nanginginig naman itong nagsalita ng, "Hindi ako aswang, Manong. Natatakot lang akong mapagalitan at mapalo ng lola ko. Kaya kahit gusto kitang bigyan ng babala nun, hindi ko nagawa. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na yung kasamahan niyo na babae, aswang na po yun." Pagkatapos sabihin ng bata ay tumakbo na ito palayo. Napaisip naman ako kung sino ang kasamahan na tinutukoy nito. Hanggang sa nakabalik na ako sa aming pwesto. Sinabi ko yun kay Diana. Doon na ito nagsabi ng, "Baka si Kaka yung sinasabi niyang tuluyang naging aswang." Doon ko naalala ang sakit ni Kakay bago siya inuwi sa Mindoro. Napabuntong hininga na lamang ako. Napabulalas na kung malapit lang sana si Manang nating ay may mapagtatanungan ako at mahihingan ng tulong. Pero malayo ito. Muli ay kinulit ako ni Dusty na kainin ng binigay na pagkain sa amin kaya naalala ko yung kalamansi. Kumuha ako ng ilang piraso ng karne sa bawat potahe. Pinigaan ko yun ng kalamansi. Nung una, tila ba wala naman itong pagbabago. Pero nang umabot na yun ng ilang segundo, doon na unti-unting nagbago ang kulay ng karne na yon. Naging maputla ito hanggang sa lumitaw na ang mapula at hilaw na itsura ng karne. Nangangalinasaw din ang amoy nito, kaya hindi napigilan ni Dustin ang kanyang sarili nun. Tumakbo ang bata sa likod na bahagi ng aming pwesto. Nagsuka ng nagsuka. Mabilis naman itong sinundan ni Diana para hagurin ang kanyang likuran at alalayan ang bata. Naninindig ang balahibo ko sa nakita. Niligpit ko ang pagkain na binigay ng babae. Nilagay ko ito sa isang tabi. Naisip ko rin na siguro hindi naman talaga kaano-ano ng lalaki na tinulungan ko ang babae na pumunta at nag-abot ng mga pagkain nun. Hindi ako nagkamali dahil bago pa man sumapit ang gabi, pumunta sa pwesto ko ang kapitan. May kasama itong babae at mga pulis nun. Kinuhanan ako nito ng salaysay kung paano ko nakita ang lalaki at doon pa lamang nagpasalamat sa akin ang babae na asawa o mano ng lalaki na tinulungan ko. Tinanong ko rin ang babae kung may pinapunta ba siyang kamag-anak kaninang umaga para maghatid ng mga pagkain. Umiling-iling ito at sinabi na wala. Hindi daw siya nakauwi na umaga dahil hinintay niya umano na magising ang asawa niya bago siya umalis sa ospital. Tumango na lamang ako at doon ko sinabi sa babae
na may pumunta sa amin kaninang umaga na babae nun. Nagulat naman ang kapitan. Tinanong ako nito kung nakain ba namin ang pagkain. Hindi, Kap. Nandun sa loob, tinabi ko muna. Pagkatapos ng mga nangyari, takot na ako magtiwala eh. Kinuha ko ang mga ulam. Iniabot sa kapitan. Nagpahanap naman ito sa tauhan niya ng kalamansi. Binigay ko sa kanyang natirang kalamansi na 1 piraso. Kumuha din siya ng ilang piraso ng karne. Pinigaan niya yun ng katas. At muli, kung ano ang nangyari sa pinatakan ko kanina, ganun din ang nangyari sa pinatakan ni kapitan. Napamura siya kasama ng kanyang mga kasamahan. Pati na rin ang pulis na nagtatanong sa akin kanina ay hindi rin makapaniwala sa nangyari sa karne. Doon ko na sinabi kay kapitan ang ginawa kong pagpiga ng kalamansi sa ilang piraso ng karne. At kagaya rin ng nangyari sa mga karne na pinigaan nila ng katas ng kalamansi nun. Napailing na lamang si kapitan sa kanyang nalaman. Kinagabihan, maraming pulis ang pumaikot sa lugar. Maayos na natapos ang gabi. Inumaga rin ang mga tao sa peryahan. Hindi na namin nagawa pang matulog ng gabing yon. Nang magsialisan ng mga tao sa perya, nagligpit na kami. Napag-usapan namin ang aking mga kasama na sa sasakyan na lamang kami matutulog. Laking ginawa ang naramdaman namin ang maikarga ang lahat sa truck. Samantalang kami namang mga tauhan ng peryahan nakasakay sa isang jeep na inukupan namin papuntang Katiklan noon. Dahil sa pagod at puyat, nakatulog kami sa may sasakyan. Nang magising kami ay nagpaparada ng jeep para makababa na kami ng maayos. Bumaba naman na kami para makakuha na ng tiket at makasakay na sa barko papuntang Calapan, Mindoro. Ganun na lamang ang pasasalamat namin nang makarating kami sa Mindoro nang walang problema. Pagdating namin sa lugar, naghihintay naman ang sasakyan na siya maghahatid sa amin sa lugar ng aming amo. Doon kami magre-remit ng aming kita at makakakuha ng aming porsyento. Nang makarating kami sa lugar, sinabi ng amo namin ang tungkol sa sakit ni Kakay. Ayon sa kanya, ilang beses na umanong bumalik ang magulang ni Kakay sa opisina. Humihingi ang mga ito ng tulong para may paggamot ang kanilang anak. Tinignan ko yung kalagayan ni Kakay. Hindi naman halatang may sakit siya. Pero laki ng pinayat eh. Kahit hindi pa naman ganun katagal yung pagkakasakit, sabi ng amo. Tumango na lamang ako at sinabing dadalawin namin siya ng aking asawa kapag nakabawi na kami sa pagod at puyat. Pagkatapos makuha ang aming porsyento, kanya-kanya na kaming nang uwi nun. Kasamang aking mag-ina ay dumaan muna kami sa lumihan para kumain. Habang kumakain, tila ba nakita ko sa gilid ng mata ko ang matanda at ang bata. Yung bata na nagbigay sa akin ng babala tungkol kay Kakay at sa kanyang lola. Pero nang lingunin ko ay wala ang mga ito. Sinabihan ako ng aking mag-ina na bilisan na ang pagkain para makauwi na kami nun at makapagpahinga na ng maayos. Muli na lamang kaming nag-order ng pagkain na madadala namin pa uwi. Pagdating namin sa aming lugar, saglit lamang kaming nakipagbatian sa aming kapitbahay. Kagad na kaming pumasok sa bahay noon para makapagpahinga na. Sa haba ng aming tulog ay magtatakip silim na nang magising kami ni Diana. Si Dusty naman, natutulog na rin. Nagising kami sa amoy ng goma na sinisigaan ng aming kapitbahay. Kahit may kalayuan ito ng konti sa bahay namin, amoy pa rin namin ang baho na dala ng usok noon. Naisipan ni Diana na initi na munang binili naming pagkain kanina sa karinderya. Samantalang ako naman, lumabas saglit para magsigarilyo. Doon ay nakita ko ang aming kapitbahay na abala nga sa pagsisiga. Nang lapitan ko ito at kausapin ay nagulat ako sa sinabi. Hindi ba nayanggaw si Kakay ng mga aswang sa Kapis, Ponce? Malakas yung kuro-kuri dito na si Kakay yung bagong yanggaw na nananambang na mga tao sa daan. Sa Kapis lang naman kayo pumunta, di ba? Ikinuwento ko sa kapitbahay namin na ito na hindi lamang sa Kapis kami pumunta.
Sinabi ko rin sa kanila na sa Iloilo nagkasakit si Kakay. At bago pa man mangyari ang pagsakit ng kanyang tiyan, ay may sugi siyang binibila ng pagkain na isang matanda na palaging may kasamang batang babae. Nagulat ang kapitbahay namin noon. Ayon sa kanya, ang gumamot kay Kakay ay isang matandang babae umano na may kasama ding bata. Ayon pa sa ginang ay taga-ibang barangay lamang siya. Nagulat ako sa sinabi ng aming kapitbahay na yon. Hindi ko lubos akalain na nakarating pa sa lugar namin ng matanda. Ibig sabihin, nagsasabi ng totoo ang bata na nakita ko sa perya. Hindi ko na alam kung ano ang isasagot ko sa kapitbahay. Tinanong ko naman siya kung may alam siyang albularyo na pwedeng tumulong kay Kakay nun. Pero wala. Muling bumalik sa isipan ko ang sinabi ni Manang nating tungkol sa aswang. Dahil sa nalaman, ginaya ko na lamang ang ginagawa ng kapitbahay ko sa pagsisiga nun. Nilagyan ko rin ng goma at maraming asin. Nang magising na si Dustin ay kagad naman akong tinawag ni Diana para makapasok at makakain ng hapunan. Habang kumakain, napag-usapan namin mag-asawa ang kalagayan ni Kakay. Napag-usapan na rin namin na dadalawin namin ito kinabukasan. Sumunod na araw, maaga pa lang iniyaya ako ni Diana na pumunta kila Kakay noon. Pero pagdating namin doon, walang tao sa kanila. Maging ang kapatid nito na may asawa na nakatira sa kanila ay wala na. Ayon sa kapitbahay, dinala si Kakay sa pamilya nito sa Mindanao. Doon nila siya patingnan para malaman kung ano ba talaga ang totoo niyang kalagayan. At dahil taga doon ang kanyang ama, ay naniniwala ang mga ito na maibabalik siya sa dati ng mga manggagamot sa lugar. Nalulungkot man ay wala kaming nagawa. Simula ng araw na yon ay wala na kami ng balita pa kay Kakay. Maging sa ama at ina nito, nakasama niyang umalis sa lugar. Nagpatuloy kami sa aming trabaho. Dumadayo pa rin kami sa kung saang lugar kami ipapadala ng aming amo para magbantay ng peryahan. Nakailang balik kami sa Capiz at sa ilang bayan ng Iloilo, lalo na sa mismong syudad nila. Pero hindi na kami tumanggap pa ng pang-iimbita mula sa bayan ng Dingle.